mga Pinoy, nakatulog na ba kayo? Maayos-ayos ba tulog natin kagabi? Alam nyo ba na tayo daw mga Pilipino ang most sleep deprived? Oho, pinakakulang ang tulog. Yes, oo. Anong tulog? Tulog? Sleep? Pinakakulang ang tulog sa Southeast Asia. Pang-apat tayo sa buong mundo. Wow, number 1 in Southeast Asia, number 4 in the world. The Filipino are always puyat. Hindi natutulog, laging gising. Talaga naman, bakit? Ang nasabing data ay mula sa Milieu Insight, isa pong consumer data analytics company. Ang nasa unang pwesto ng Pilipinas sa mga bansa dito sa Southeast Asia na may kulang sa 7 oras na tulog araw-araw. Ha? 7 oras ba ang tulog araw-araw? Akala ko 3 lang. Talaga naman. Oo nga, no? 7 oras dapat sunod-sunod, no? Walang putol na tulog. Kaya yung iba, yan, natutulog sa jeep, natutulog sa... kung saan natutulog. Ayon sa Sleep Cycle Survey ng World Economic Forum, ang Pilipinas ay ika-4 na ho sa buong mundo na may pagitan lang lamang na 6.3 at 6.45 na oras na tulog sa buong mundo. Kulang tayo sa 7 hours sleep. Ang sanhi naman ng kawalan ng tulog ay digitalization at globalization. Kaya kabilang ho dito yung paggamit ng social media o mobile phone habang nagpapahinga. Ayan, tutulog na nagse-cellphone. Paano ka nang makakatulog ng 7 oras? Oo nga, no, yung minsan, nakahiga ka na. Hahawakan mo yung cellphone mo, then malilibang ka na. Madaling araw na, gising ka pa. Grabe naman yan. At yung iba naman, graveyard shift work, yung panggabi. Kaya hindi ho makatulog ng maayos. Kasi pag uwi sa bahay, maliwanag, maingay, hindi ka rin makatulog. Ayon kay Philippine Society of Sleep Medicine, meron palang ganyan. Philippine Society of Sleep Medicine President Rodolfo Dizon Jr., ang kakulangan ng tulog ay nagre-resulta ng... wag na kayo magtaka kung bakit ganito tayo minsan, ha? Kapag kulang ang tulog mo, pwede kang maging obese. Yes, obesity. Tataba tayo. Cardiovascular disease, tulad ng heart disease at high blood pressure, stroke, heart attack. Naku po, apakadami naman pala problema ng kulang sa tulog, ha? Mayroon din pagkakataon para sa mga taong kulang sa tulog na magkaroon ng diabetes at infeksyon. Grabe naman. Kaya hindi ho dapat baliwalain ang impormasyong ito, mga kababayan. Ha? Pagka oras na natulog, matulog na. Ilayo nyo na yung cellphone nyo. Ako, nilalagay ko doon sa napakalayo para pagka nag-alarm, babangon ako para patayin, no? Tapos tutulog ulit. Yun lang. Pero importante yan, na tayo matulog ng mahaba. Yung kompleto. Dahil, ang kukulungan sa tulog ay mapanganib sa kalusugan ng isang tao. At para ho sa mga nahihirapang matulog sa gabi, ito po ang payo ng eksperto. Ayan, makinig kayo. Kayo nahihirapang matulog, ito ang gagawin natin. Ayusin ang schedule ng pagtulog. Yes. Kasi kapag paiba-iba ang oras ng tulog, malilito yung katawan mo, yung body clock, kung kailan ka matutulog. Kapag halimbawa, laging alas 9 ang tulog mo, pagpatak ng alas 9, ay alam niya, antukin ka na. Yes, dapat consistent. Panatilihing malinis at tahimik at madilim ang silid. Ayan, walang maingay, madilim, para mas mabilis kang matulog. Masanay na magkaroon ng downtime bago matulog. Ano ba yung downtime? Ibig sabihin yan, halimbawa, alas 9 ka matutulog, 8:30 pa lang, magbabawas ka na ng mga activity. Huwag ka na tumingin sa cellphone, huwag ka na manood ng TV, medyo pa-relax na lang. Paghahanda para sa pagtulog tulad ng paliligo. Ayan, isang gabi, di ba? May mga taong hindi makatulog o hindi naliligo dahil gusto nila paggising mabango. Huwag gumamit ng gadget 1 oras bago matulog. Ayun! Yan ho mga dapat gawin para tayo ay makatulog ng mahimbing. At importante dyan, kompleto yung tulog. Hindi pwedeng natulog ka tapos putol-putol, hindi rin maganda yon. Okay? Tulog na ulit tayo.